Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano mag-plancha ng bedsheet. Kasi marami sa atin nahihirapan mag-plancha ng bedsheet at papakita ko sa inyo paano. Ang dali-dali lang po. So, first one, this one. Kasi dito sa boot guys, ay nako, pinaplancha lahat. Kumot, sukot ng unan, pillowcase, kumaga. Pinaplancha yan lahat. Tuwalya, lahat guys, pinaplancha. Ay, naku, nakakapagod pero it's part of our job. So, we have to do it. Okay? So, planchahin natin. Madali lang naman. Madali lang pag sanay ka na. Nakakapagod na magtrabaho pero sa Pilipinas tayo guys, hindi tayo makapagsahod ng ganito, sinasahod natin. Sa posisyon trabaho natin ngayon, ano yung posisyon natin ngayon, i-compare mo. Pag umuwi ka ng Pilipinas at ganito lang maging trabaho. Sobrang liit. Luging-lugi. So, dito ka na lang sa sa ibang bansa. Pariyo din naman ang pagod na mararanasan mo. Tapos malaki pa yung magiging sahod mo dito ka na lang. Diba? So this is the last one, and then we'll go for the picture. Dito pala sa abroad guys, yung plancha namin, may water siya dito sa loob. Yun yung nagpapainit sa kanya. Sana all may nagpapainit. Almost done na ako, pero naisip kong i-tutorial yung bedsheet. Kasi yung knitted na bedsheet, yung may mga garter sa bawat corner. Mahirap yun planchahin. So, ituturo ko sa inyo kung paano yun gagawin. Anong dali-dali lang. Before, naiinis din ako magplancha yan kasi feeling ko ang hirap. Pero nakuha ko yung niya guys, yung pinaka-technique niya. Ang dali lang pala. Okay? Alright. Here. So, ito na siya guys. So, makikita nyo, meron po siyang corner dito sa gilid. Apat to na gilid corner. So, ang gagawin nyo lang, wala kayo ba? So, mahihirapan ka talaga pag hindi mo alam. Ang gagawin mo lang, yung isang corner, iabot mo sa isang corner, ganyan. Then, you have to be, it should be like this. So, ito na yung mga dulo ngayon, yung may mga garter. Ayan siya. So, nag-abot yung dalawang dulo dyan. Dito sa kabilang side, nag-abot yung dalawang dulo. Ito din sila. See? Tapos yung isang dulo andito. Pero pag nag-plancha ka, pag-abutin mo muna yung dalawang dulo dito sa gilid. Tapos ganito na siya. Yan. Ito ang mag-plancha. Tapos pag sobrang kulbutso guys, simple lang gagawin. Ispray lang siya ng tubig. Kasi kung plancha na to, may laman to na tubig. Saka i-spray mo siya. Mas madali siya mag-plancha pag may water. Ganun. Nalagyan ko na siya ng tubig. Ayan, ang bilis. Diba? Iabot po dito sa dulo yung pagplancha. Ayan. Para mamaya, wala kong kinakapagod dyan sa dulo. Then next, tuloy-tuloy mo lang siya. Ganyan. Yung fold natin dito, ito. Yan. Yan yung marker na moment. Ang fold natin sa kanyang sa base product. Hindi tayo mahirapan. So, as you can see, nag-i-spray ako lagi ng tubig para mabilis yung mabilis kong mag-plancha yung pinahulubot. Hulubot pa tawag dyan. Yan. Ang dali lang guys. Pero may nakikita kasi ako mga ibang friends na ayaw nila mag-plancha ng ganito kasi mahirap daw. Which is hindi lang nila alam yung technique.
Okay? Yan. Dali lang dito. Basta kung feeling nyo na mahirap, sprayhan nyo lang sila ng siya ng water, ganyan. Pero pag yung plancha nyo ay walang water, ay gumawa kayo lang yung pang-spray ng flower. Lagyan nyo lang yun ng water. Yun yung pang-spray nyo dito sa plancha nyo. Para hindi kayo mahirapan. Kasi pag wala siyang water, guys, mapaplansa mo rin siya pero matagal. Okay? So, Inday mood tayo ngayon. Tayo ay si Inday. Yan, huwag kalimutan isali yung dulo, yung malapit sa garter. Kasi makikita yan pag nilagay mo lang yung sa bed. Makikita yan. Kung kailangan kasama sa pag-plastic mo. Dali lang guys, promise. So, dito na ako sa kabilang dulo. Ito na siya. Basta lagi ako nag-spray ng tubig. So ngayon, matapos ng tatlo ito. Ang bilis tapos ko na siya guys. Yan. Hindi na siya palimutan. So, baliktaran natin siya ngayon. Dito naman siya sa kabilang side. Dapat magkabilaan ang mga plancha mo. Ganon din ang proseso. Yung isang dulo niya, saka isa dito. Ganyan. Pero kailangan ko ng tubig guys. One moment. Kailangan ko ng tubig kasi huwag siya tubig natin sa plancha. So, start ulit tayo sa kabila. Ganun din ang proseso. I-spray natin lagi para mas mabilis yung pagplansa niya. Para mas mabilis yung tanggal niya na parts. Mabilis siya magplansa. Only spray water. Okay? So, I hope lang makatulong sa inyo ito. Kasi tuturo ko din sa inyo paano magtupi nito. Actually, guys, mabilis kasi ako kumilos. Kaya yung mga bagay-bagay na mga ginagawa ko, madali lang sa akin. Sanay ako magtrabaho ng mabilis. Hindi ko alam bakit, pero ganun ako. Even pagkakain ako, even pag sasalita ako, mabilis lahat. Paglakad, maligo, lahat. Sa lahat ng kilos ko mabilis. Ganun ako. Bakit ako nag-iisa? Natutulog yung mga alaga. Nanood sila ng TV tapos natulog sila. Pero matapos guys, yan, matapos na tayo. Nasa dulo na tayo.
Last part na ito. Alright, done. We're done, guys. Don't worry kayo sa mga ano ha, sa mga baka sabihin nyo lumapat siya dyan sa floor, malinis po yung floor. So ito na, natapos ko na siyang bransahin. Okay, as you can see, hindi na siya gusot, diba? So ganito ang magtubi ng bead sheets, guys. Yung corner, tupin mo muna siya dito. Fold mo siya na isang beses, dalawang beses, tapos ipitin mo lang sa arms mo. And then sa kabila naman, para balance po siya, dito ka naman sa kabila, isang beses, dalawang beses, tapos isang beses pa. Adjust natin to that, medyo malaki yung puti-puti dito sa kabila. Yan. So, dapat tatlong beses sila, tapos isa lubong na lang natin. Tapos ito na siya, guys. Yan. At ito na po siya ngayon. Ayan. Ito yung product natin. Lagyan natin sa ibabaw para makulit na yan. Basta hindi na to siya mabusog, guys. Hindi na to ano. Pag ano na to siya, pag nilagay mo sa bed, yung mga little linen na ginagamit nila sa hotel, gano'n na ang magiging itsura niya. Kasi pag na-platsa kasi yung bedsheet sa una, malinis siya tignan pag ilagay mo sa bed. Okay? So, remove this thing. So, yun lang. I hope may natutunan kayo sa akin tutorial. Ito na siya. Yung bedsheet na gustutin kanina. Ito na yung natupi ko na siya. Even you can make it smaller if you want. Like this. 3 times mo siya ito. Ganyan. Pwede siya maging smaller. Diba? Ang dali lang. Ang dali-dali lang. Done. Sabi guys, bakit kaunti lang yung pinansa ko kasi nagawa ka noon isang araw. Kasi ayoko kasi magpundo ng mga gawain. Kaya as much as possible, ginagawa ko siya. Hindi ko siya hindi ko na siya inaantay kung ano. Pag may time ako, hindi gagawin ko na. Salamat sa panonood. Ang init, guys. See you in my next vlog. Bye-bye.